point. Record high po yung ating national debt sapagkat ang projected lamang po, ang tinakda lamang po ng administrasyon ni Marcos Jr. na ating uutangin ngayong taong 2025 ay hanggang 17.359 trillion. Tingnan po nyo yung may mga papel, lapis at ballpen, sulat po nyo ito. Ang ating pong kasalukuyang pambansang pagkakautang as of September 2025 ay 17.58 trillion. Ito po'y higit na malaki na doon sa debt cap natin for 2025. Yung mga kaibigan nating professionals, yun nasa banking and finance industry, 17.359 trillion lang yung ating debt cap. Yan na lang dapat yung ating uutangin. Hanggang dyan lang tayo. Subalit, lagpas na po tayo doon sa ating debt limit for 2025, yung debt ceiling. Higit na pong malaki ang ating iniutang ngayong taong 2025. Record high po iyan. Yung another record high, ito pong palitan ng piso kontra dolyar. Kahapon mo ay nagsara ng 59 pesos and 13 centavos. Kahapon po yan. 59 pesos and 13 centavos, piso kontra dolyar or dolyar kontra piso. Kanina po, mga 9 a.m. na nagbukas na po ang bangko, trading o palitan na po sa bangko. Bangko po ito yung base rate po ito ng bangko nung nagbukas kanina. 59 pesos and 40 centavos. Higit pong malaki kaysa dun sa pagsara ng palitan ng dolyar kontra piso o piso kontra dolyar kahapon. If yesterday it was at 59.13, opening of the banks today based on the bank's base rate kanina sa palitan, 59.40. Umabot na po ng 59.40. Record high din po iyan. Yung 1 trillion pesos na iginugol, inubos, kinurakot, ninakaw, kinurap sa ilalim ng Marcos Jr. administration na flood control programs or flood mitigation programs, yung flood control fund anomaly, record high din po iyan at 1 trillion pesos. Kaya nga po yung ating pamagat, record high at tipping point. Yung bilang po ng pagbagsak ng mga foreign tourists, nung mga turistang pumapasok at bumibisita sa ating bansa. Tayo po yung kulelat after Myanmar sa Southeast Asian region. Mula po 5 million projected, nasa 3 million lang ang foreign tourists arrivals. Record high din po iyan ng pagdausdos ng bilang ng mga turistang pumapasok sa ating bansa. Record high din po iyan. At yung corruption po na nabanggit ko kanina, unprecedented. Record high din po iyan yung 6.325 trillion pesos budget for 2025 na illegal, invalid, immoral, unconstitutional. Record high din po iyan. At wag nating kalilimutan yung ating gold reserve. Wag po niyong kalilimutan yan dahil kawing-kawing na po ito, magkakamag-anak po lahat ito Itong problemang ito, bakit tayo naririto sa record high at tipping point? Yung binenta po nating gold reserve ng Bangko Sentral ng Pilipinas, walang malinaw na paliwanag bakit ibinenta. Halos 30 tons, 30 tonelada ng ating gold reserve ang ibinenta ng pamahalaan sa ilalim ng Marcos Jr. administration. Record high din po iyan. Saan nila ginamit yung perang pinagbentahan ng ating gold reserve? 30 tons ng ginto, 30 tonelada ng ginto, ang dami po nun. Ang una po nilang lame excuse, dahil daw po maganda ang presyo nung kanilang ibinenta yung ating mga gold reserve. Kasinungalingan at pambubudol po iyon. Tingnan po ninyo ang presyo ng bentahan ng ginto ngayong araw or kahit yung kahapon na lang. All-time high po ang presyo ng bentahan ng ginto. Kaya hindi po totoo yung ginawang pagsisinungaling at pagpapalusot ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Maganda daw po kasi yung presyo ng bentahan ng ginto nung sila ay nag-unload o nagbenta ng halos 30 tonelada ng ating gold reserve. Higit pong maganda ang presyo ngayon. Kaya po luging-lugi tayo nung binenta nila yung ating 30 toneladang higit kumulang na ginto. Record high din po iyan. Sinong bumili?
magkakano yung amount na napagbentahan ng ating gold reserve. We have the right to know, we deserve to know. Bakit ibinenta? Saan ginamit ang perang pinagbentahan? Nasaan na yung pera o proceeds ng bentahang yan? Sapagkat kung yung binenta po noon, sinabi nilang magandang presyo, kung ngayon po tayo bibili ng katumbas na halaga o timbang, yung 30 tonelada higit kumulang na ginto, lugi na po tayo, abonado na po tayong mamamayang Pilipino. Nga, ang ating piso versus dollar ay sobrang baba na, mga kapatid. You could imagine all time the weakest piso value compare sa dollar. Ngayon, sasabihin ng mga Marcos, Clear Castro, or sa Malacanang na kailangan tulungan natin ang ating Pangulo para ang ating ekonomiya ay uunlad. Gunggong. Bakit? Bakit ko nasabing gunggong? Kasi sa mga buwis, mga taxes na binayad ng bawat Pilipino, ultimo katiting, sinta na binayad at panggigipit at mga multa kung ma-late sa pagbayad sa mga buwis. Yan ay isang malaking tulong at malaking ambag ng bawat Pilipino sa ating ekonomiya. Ngayon, nagtala ng makasaysayan na kawalang hiyaan itong amo mong si Bongbong Marcos. 59.16 ang piso value compare sa dollar. Malayong, sobra kalayo compare sa Duterte administration. Ngayon, ang utang ng ating bansa, Clear Castro, magiging 17 trillion, magiging 19 trillion, at pagdating or sana matapos itong term ni Bongbong Marcos sa 2028, aabot at papaldo ang ating utang, pambansang utang sa 20 trillion. You could imagine how these things happen. Kasi yung amo mo na si Bongbong Marcos, lagi na lang nagtala ng record high. Record high, unang-una, o maybe pangalawa, itong ating pambansang budget sa 2025 na tinatawag na pinakakurap na budget sa kasaysayan ng ating bansa. O ngayon, sasabihin na mumulitika kaming mga DDS. Pero ayan, pumutok. You could imagine the billions of corruption, the magnitude of corruption na allegedly ninakaw na ang promotor, allegedly, itong si Martin Romualdez. Ang kanyang bata, si Saldico. Na ngayon, ang ginasuhan si Saldico, mga senador, at ligtas itong putang ina, allegedly, na involved itong si Martin Romualdez. Ngayon, sinong pumirma sa pambansang budget? Saan nanggagaling ang ating pambansang budget? Sa opisina mo, Bongbong Marcos. Pero anong nangyari? Ligtas kayo. May ICI, gumawa ka ng ICI para imbestigahan. Sinong imbestigahan? Yung sarili mo. So anong outcome? Anong aasahan ng taong bayan na lalabas sa ginawa mong ICI? Syempre naman, safety ka na doon. Kung totoong, di mo alam ito, ikaw yung pumirma sa pambansang budget. Alam mo kung ilang bilyones ang na-insert nitong mga walang hiyat putang inang mga congressman. Kung totoo na wala kang kinalaman, Bongbong Marcos, imbestigahan dapat yang nasa Ilocos Norte na mga flood control na bilyones ang flood control dyan sa Baluarte mo. Kung totoo ka na ayaw sa korupsyon, huwag mong isingle out itong sa Bulacan, Bongbong Marcos. Paimbestigahan mo rin dyan sa Ilocos Norte na mayroong bilyones na allegedly yung contractor dyan, yung mayor na in-install ninyo, allegedly. Wala naman na tayong karapatan na ikaw yung nag-appoint dyan or nag-install dyan kasi yung dating mayor dyan ay hindi mo daw di umano makontrol, Bongbong Marcos. Imbestigahan mo yan at ngayon, ang nirecommend ng ICI, mga boss, mga kababayan, wala ang allegedly na mastermind si Martin Romualdez. Tandaan nyo yan. At ito pa, aside from piso, yung weakest piso value, hindi lang yung weakest leader natin, yung weakest na nangyari, yung pinakamababang tourist arrival sa ating bansa. Despite of billion
of pesos sa budget ng Department of Tourism. Ito ang pinakamasaysayang, pinakamahinang tourist arrival sa ating bansa. And aside from that, record high na meron tayong 30 tons of gold reserve sa ating bansa na bininta mo. Nasaan? At hindi namin alam ang pinakabalidong explanation. Bakit mo bininta? Kung ngayon yan bininta, sabi ng BSP na mas makakatipid or merong profit tayo kung ibibenta that time. Pero ang tanong ngayon, abonado pa rin tayong mga Pilipino, abonado ang bansang Pilipinas. Hindi si Bongbong Marcos mag-aabono nito. Think about it, mga kababayan. Anong ginawa ng administrasyong ito? Record high itong tinatawag ni Maharlika na bangag ang Pangulong Marcos. Record high ang ginawa mo. Nakakaputang ina talaga yung ginawa mo, Bongbong Marcos. Ngayon, yung mga Marcos loyalists, ipagtanggol ninyo itong tinatawag ni Maharlika na bangag ang presidente. This is the weakest leader meron tayo. Kaya nararapat na, dapat mag-resign ka na, Bongbong Marcos, kung meron kang hiya sa bawat Pilipino. Di tayo magsawang batikusin itong mga walang hiya na lumaspastangan sa tuang bansa, nagnakaw sa ating pira ng taong bayan. God bless po, ingat po kayo palagi mga boss. Mahalin natin ang ating bansang Pilipinas.